Magandang gabi po sa ating lahat. Welcome po sa live stream ng Jesus the Anointed One, Dagupan City. At ako po ay naniniwala na lahat ng mga nanonood ngayong gabi ay lubos na pinagpala ng Diyos. Ini-welcome ko po ang bawat isa sa panonood po ng live stream na ito. Saan man po kayong nandoong panig ng mundo, kayo po ay kayang abutin ng ating Panginoon. So, samahan po ninyo ako sa pag-aaral po natin ng salita ng Diyos. At ang pamagat po ng aking i-share sa bawat isa sa atin ngayong gabi ay obedient person will survive. Sinasabi ko po sa nanonood ngayon sa live stream na ito, you will survive. Sabihin po ninyo sa inyong sarili, mag-declare kayo, I will survive. Ano mang nangyayari sa mundong ito, marami man kayong nababalita ang mga namamatay, marami man kayong nababalita ang mga nagkakasakit, marami po ay nagugutom na, marami po ay wala nang makain. But I declare sa nanunood ngayong gabing ito, sa live stream na ito, you will survive. Tayong lahat na naniniwala at sumusunod sa Panginoon, tayo po ay makakasurvive sa krisis na pinagdadaanan natin sa panahong ito. Samahan po ninyo ako sa pag-aaral natin ng salita ng Diyos at ito po ay mababasa natin sa aklat po ng mga hari. Sa 1 King chapter 17 verse 1 hanggang verse 6. Pag-usapan po natin ang buhay ni Elijah kung paano po na siya ay nakasurvive sa panahon ng tribulation, sa panahon ng gutom at sa panahon po ng krisis. Ang sabi po ng 1 King, chapter 17, verse 1 to 6, si Elias ay isang propetang taga Tesbi sa Gilead. Sinabi niya kay Ahab, saksi si Yahweh, ang buhay na Diyos ng Israel, na aking pinaglilingkuran. Hindi uulan, ni hindi magkakahamog sa mga darating na taon hanggat hindi ko sinasabi. Pagkatapos, sinabi ni Yahweh kay Elias, umalis ka rito at magtago ka sa batis ng Karit, sa silangan ng Hordan. Maiinom mo ang tubig sa batis at may inutusan na akong mga uwak na maghahatid sa iyo ng pagkain. May inutusan na daw po ang Panginoon na maghahatid ng pagkain. Ang sabi ng verse 5, sinunod nga ni Elias ang sinabi ni Yahweh. Lumakad siya at nanirahan sa may batis ng Karit sa silangan ng Hordan. Umaga't hapon, may mga uwak na nagdadala sa kanya ng pagkain at sa batis naman siya umiinom. Pagpalain ng Panginoon ang pagbasa natin sa kanyang mga buhay at banal na salita. Ngayong gabing ito, ang pamagat ng ating pong pinag-uusapan ay obedient person will survive. If you are obedient person, fear not, because you will survive. Huwag po kayong matakot. Kung mayroon po tayong pinagdadaan ng krisis ngayon sa ating panahon, huwag po kayong matakot. Kung kayo po ay masunurin, gumagawa ng kalooban ng Diyos, naglilingkod sa Kanya, naniniwala sa Panginoon, you will survive sa krisis na ating pinagdadaanan ngayon. Si Elijah, mga kapatid, ay isa pong tao na taga Tesbi of Gilead. Siya po ay sinugo ng Panginoon para magbigay po ng pahayag kay Haring Akab. Sapagkat ang bansang Israel po, during the time of King Ahab, ay lumayo na ang kanilang puso sa Diyos. Kinalimutan nila totally ang Diyos at sila po ay sumamba sa mga Diyos-Diyosan. At ito pong si Ahab ay nag-asawa pa po ng mangkukulam na ang pangalan ay si Jezebel. Sila po ay nahumaling sa pangkukulam. So ang bansang Israel po ay tumalikod na sa Diyos at sila po ay sumamba kay Baal. At yun po ang dahilan kung bakit ang Diyos po ay nagpadala ng famine, nagpadala ng gutom sa bansa pong Israel. At ginamit po si Elijah para ideklara na magkakaroon ng tagutom sa Israel. At pagkatapos po niyang ideklara yung pong famine na mangyayari sa Israel, siya po ay pinaalis ng Panginoon doon at pinapunta po doon sa Karit River upang doon po muna siya mag-stay for so many years hanggang sa dumating po yung takdang panahon
na magpadala na ang Diyos ng ulan sa bansang Israel. Mula po sa story na ito na binasa ko po sa inyo, I will share to you 3 favors that will experience of an obedient person. Ang lahat po ng mga sumusunod sa Panginoon, mga kapatid, ay hindi dapat matakot. Katulad ni Elijah, noong pong panahon ng famine, nagkakagutom ang maraming mga tao, natutuyo ang mga halaman, ang mga hayop po namamatay. Ang iba po ay nagkakagutom. Talagang lagana po yung famine sa iba't iba pong dako. Lahat po sila ay nakaka-experience ng gutom. Lahat po sila ay nakaka-experience ng tagtuyot. Pero alam niyo po mga kapatid, si Elijah ay pinabura ng Diyos at hindi po siya pinabayaan ng Panginoon. At makikita natin sa buhay ni Elijah na merong favor si Lord sa mga taong masunurin sa Kanya. Idinideklara ko po sa nanonood sa live stream na ito kung ano yung pabor na naranasan ni Elijah nung kanyang panahon, yun din yung pabor na mararanasan natin sa ating sitwasyon. You will receive 3 favors that comes from God. Ano po ba yung pabor na naranasan po ni Elijah na yun din ay ipaparanas ng Diyos sa atin kung tayo po ay sumusunod sa Kanya? Ang una pong favor na nakita ko po na naranasan po ni Elijah nung pong siya'y sumunod sa Panginoon ay pinakinggan ng Diyos ang kanyang mga panalangin. If you are obedient, ito po ang sinasabi ko po sa lahat ng mga obedient. If you are obedient to God, ito po ang favor ni Lord para sa inyo. God will always listen to your prayer. Basta't ikaw ay masunurin, pag ikaw ay nanalangin, ikaw ay kanyang diringgin. Ang sabi po ng James, chapter 5, verse 17 to 18, si Elias ay tao rin kagaya natin. Siya ay nanalangin na huwag umulan at hindi nga umulan sa loob ng 3.5 taon. At pagkatapos po noon, siya ay nanalangin muli at bumagsak ang ulan sa lupa at namunga ang mga halaman. So dito natin makikita, mga kapatid, na ang pinakikinggan ng Diyos na panalangin ay yung panalangin ng mga taong masusunurin. Ang pinakikinggan po ng Diyos na panalangin ay panalangin ng mga taong masusunurin. Ang sabi po ng 1 John, chapter 3, verse 22, tinatanggap natin ang anumang hilingin natin sa Kanya sapagkat sinusunod natin ang Kanyang utos at ginagawa natin ang Kanyang kalooban. Sa mga taong sumusunod sa Diyos, may pabor ang Diyos para po sa inyo. Huwag po ninyong sayangin ang oras, ang panahon, ang sitwasyon na kayo po ay dapat ay manalangin ay hindi po ninyo ginagawa. If you are obedient men and women of God, sinasabi ko po sa inyong lahat na nandirito, God will always listen to your prayer. God will always listen to your prayer. Saan man po kayo nanduroon, kayo man po ay nasa ibang bansa, kayo man po ay nasa Luzon, Visayas, and Mindanao, saan man kayo dako nandoon, basta ikaw ay masunurin, kapag ikaw ay nanalangin sa Diyos, the Lord will always listen to your prayer. Ang sabi po ng James chapter 5 verse 16, the prayer of the righteous is powerful and effective. Kaya wag nating sayangin ang oras na tayo po ay hindi manalangin. Instead, na ubusin natin ang ating oras sa pagpi-Facebook lang at paglalaro ng TikTok, bakit hindi po natin italaga ang ating oras sa pananalangin? Habang tayo po ay naandito sa ating mga bahay, tayo po ay nakaka-experience ng lockdown, instead na tayo po ay manuod ng mga kung ano-ano, tayo po ay manalangin at dumulog sa Diyos. Si Elijah, mga kapatid, siya po ay naka-experience din po ng total lockdown during his time. Actually, siya po ay na-lockdown sa loob ng 3.5 taon. Pero dito natin makikita, mga kapatid, na si Elijah ay hindi po siya pinabayaan ng Diyos. Kaya, ang sabi nga po ng salita ng Panginoon, doon sa 1 Peter chapter 3, verse 12, ang mata ng Panginoon ay laging nakatingin sa mga matutuwid. At ang panalangin nila ay agad dinirinig. Kaya kung ikaw ay obedient, sabi ng Biblia,
ang iyong panalangin ay naririnig ng Diyos. Hinihintay ng Panginoon na ikaw ay tumawag sa Kanya. At anumang oras na ikaw ay tumawag sa Kanya, siya ay makikinig sa iyo. Ang sabi ng 1 John chapter 5 verse 14, hindi tayo nag-aatubiling lumapit sa Kanya sapagkat alam natin na ibibigay niya ang lahat ng bagay na hihilingin natin sa Kanya na naaayon sa Kanyang kalooban. At ito pa po ang iiwanan kong verse sa inyo sa Isaiah chapter 65 verse 24. If you are obedient, I have a good news for you. Ang sabi ng Isaiah chapter 65 verse 24, ang dalangin nila kahit hindi pa tapos ay aking diringgin at ibibigay ko na ang kanilang hinihiling. Kaya po pala, si Elijah, nung manalangin na hindi umulan, ay hindi nga umulan. Nung siya'y manalangin na umulan, biglang umulan. Nung pong si Elijah ay manalangin na bumaba ang apoy, bumaba nga po ang apoy. Bakit po? Sapagkat ang Diyos po ay nakikinig sa panalangin ng mga taong masusunurin. Inuulit ko po, ang Diyos ay nakikinig sa panalangin ng mga taong masusunurin. So, yan po ang unang pabor na mararanasan ng mga taong masunurin. If you are obedient, God will always listen to your prayer. Kaya huwag mong sayangin ang oras mo. Huwag mong sayangin ang panahon mo. Manalangin ka sa Panginoon at tiyak na diringgin ka ng Panginoon. Because you are highly favored in the eyes of God. So, ang pangalawang bagay na makikita po natin mga kapatid, na pabor na naranasan po ni Elijah nung siya po ay sumunod sa Diyos, siya po ay iningatan ng Panginoon. If you are obedient men and women of God, I am telling you, God will bring you to the place where you are safe. God will bring you to the place where you are safe. Ano po yung unang favor? God will always listen to your prayers. Pangalawa pong favor na mararanasan ng mga taong masunurin sa Diyos, God will bring you to the place where you are safe. Dadalahin ka ng Diyos sa lugar kung saan ikaw ay ligtas. Noon pong si Elijah ay mag-declare na hindi uulan sa loob ng 3 taon at kalahati. Ang sabi po ng Panginoon kay Elijah, umalis ka sa lugar na ito. Doon sa 1 King chapter 17 verse 3. Umalis ka sa lugar na ito at magtago ka sa batis ng karet. Ano po ang ginawa ni Elijah? Siya po ay sumunod sa Panginoon. Nung sabihin ng Panginoon kay Elijah na umalis ka sa lugar na ito, pumunta ka sa karet, hindi nagdalawang salita ang Diyos. Si Elijah ay sumunod agad sa Panginoon, sa utos ng Diyos. At dahil po doon, si Elijah po ay naging safe. Si Elijah ay nilockdown ng Panginoon sa Karit River noong pong panahon ng famine. Kung si Elijah po ay hindi sumunod, malamang na si Elijah po ay napahamak at namatay. Sapagkat siya po ay hahantingin ni King Ahab upang patayin. Sapagkat marami na po siyang mga propeta ng Diyos na ipinapatay. Maging si Jezebel din po, marami na po siyang mga propeta na ipinapatay. Kaya naman, si Elijah ay itinago ng Panginoon at dinala ng Panginoon dun sa safe na lugar, kung saan hindi siya mapapahamak. Gayon po din, mga kapatid, kung tayo ay susunod sa Panginoon, God will always bring us to the place where we are safe. Kung ikaw ay susunod sa Panginoon, dadalhin ka ng Diyos doon sa lugar kung saan safe ka. Hindi ka papupuntahin ng Diyos sa lugar kung saan ikaw ay mapapahamak. Hindi ka dadalahin ng Diyos sa lugar kung saan ikaw ay mapapahamak. Pag ikaw ay inutusan ng Panginoon na pumunta sa isang lugar kung saan inuutusan ka ng Diyos na pumunta ka doon, obligasyon ng Panginoon na ikaw ay kanyang ingatan at ikaw ay kanyang protektahan. Nung sinugo ng Panginoon ang kanyang mga disipulo na humayo, ang sabi ng Panginoon sa kanila, sinugo ko kayo gaya ng mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Pero huwag kayong matakot. Nothing shall by any means hurt you. Kapag ka po pala tayo sumunod sa Panginoon, walang kapahamakan na makapagtatagumpay laban sa ating buhay.
Si Jonah, mga kapatid, siya po ay inutusan ng Panginoon na ipahayag ang salita ng Diyos sa mga taga-Ninibe, sapagkat sukdulan na ang kasamaan ng mga taga-Ninibe. Pero alam niyo po ang ginawa ni Jonah? Sa halip na siya ay sumunod sa ipinag-uutos ng Panginoon, ano po ang ginawa niya? Siya po ay bumili ng ticket, sumakay ng barko, at pagkatapos po ay lumayo siya sa Panginoon. Pero dahil siya po ay hindi sumunod, ano po ang kanyang naranasan? Naranasan niya po yung bagyo, naranasan niya po yung kapahamakan, at siya po ay kinain pa ng isda nung pong siya itapon sa dagat. So dito natin makikita, mga kapatid, na walang blessing sa mga taong masuwayin. Walang blessing na naghihintay sa taong masuwayin. But when you obey, you will experience abundant blessing. Naranasan po ni Elijah yung protection ng Diyos nang siya ay sumunod sa Diyos. Kung si Elijah ay hindi sumunod sa Diyos, nung pinapaalis siya ng Panginoon doon sa Israel, noong may famine, ay hindi siya umalis, malamang si Elijah, mga kapatid, kung hindi siya napatay ni Jezebel o kung hindi siya napatay ni Ahab, maaaring namatay siya sa gutom. Pero alam niyo po, ang ginawa ni Elijah, siya po ay sumunod sa Diyos. At nung pong siya ay sumunod sa Diyos, iningatan siya ng Diyos. Huwag po tayong matakot, huwag po tayong mangamba, sapagkat tayo po ay puproteksyon ng Diyos. We will survive. Bakit? Sapagkat nasa atin ang pabor ng Diyos. At ang pangatlo pong pabor na naranasan po, mga kapatid, ni Elijah, dito po sa story na ito na binasa po natin, ay ipinagkaloob ng Diyos ang lahat ng kanyang mga pangangailangan. Tayo ding lahat, mga kapatid, na sumusunod sa Panginoon. Hindi ka lamang diringgin sa panalangin mo, hindi ka lang niya dadalahin doon sa safe na lugar. Ang pangatlo na dapat mong tandaan na pabor na ipagkakaloob sa iyo ng Panginoon, God will provide everything you need. God will provide everything you need. Ipuprovide ng Diyos ang lahat ng ating mga pangangailangan. Maaring ang bawat isa po sa atin ngayon ay nakaka-experience tayo ng kagipitan, limited ang ating pong mga income, at ang iba po ay walang income dahil hindi makapagtrabaho, hindi makapagnegosyo, dahil na-lockdown tayo sa ating mga tahanan, hindi tayo makapag-business. But I am telling you, si Elijah, mga kapatid, siya po ay 3.5 years na na-lockdown. Pero hindi po siya pinagkulang ng ating Panginoon. Hindi po siya pinabayaan ng Diyos na magutom. Ano po ang ginawa ng Panginoon? Habang pong si Elijah ay naka-lockdown, doon po sa Karet River, ang sabi po ng Panginoon sa kanya, doon sa 1 King chapter 17, verse 3, ang sabi ng Panginoon, umalis ka rito at magtago ka sa batis ng Karet sa silangan ng Hordan. Ang sabi po sa verse 4, makakainom ka ng tubig sa batis at may inutusan na akong uwak na magdadala sa iyo ng pagkain umaga at hapon. Idinideklara ko po sa nanunood sa live stream na ito, huwag po tayong matakot. God will provide everything we need sapagkat may inutusan na ang Diyos. Kung ang uwak ay pwedeng utusan ng Diyos, pwede ring utusan ng Diyos ang mga company, pwede ring utusan ng Panginoon ang mga LGU na yan, ang mga DSWD na yan, pati ang mga gobyerno para pagpalain ka at i-provide ang lahat ng iyong mga pangailangan. Doon po tayo magdepende sa Diyos. Huwag po tayong magdepende sa lakas ng tao. Kapag tayo po ay nagtiwala sa Diyos at sumunod sa ipinag-uutos ng Panginoon, sinasabi ko po sa bawat isa sa atin, you will lack nothing. Sa lahat ng mga sumusunod at gumagawa, naglilingkod sa Panginoon, you will survive because God will provide everything you need. Si Elijah, mga kapatid, nakasurvive po siya sa loob po ng 3.5 years na famine, na taggutom ng panahong yon. Sapagkat ang Diyos ay mayroon pong inutusang uwak para magdala sa kanya ng pagkain umaga at hapon. Si Lord ay marami po siyang mga taong ginamit para po pagpalain si Elijah. Hindi lamang po uwak, maging yung mga balo na sa tingin niya ay walang kakayahan,
pero ginamit din ng Panginoon na tumulong para sa kanya at magpakain sa kanya at magbigay ng kanyang mga pangailangan. Kaya hindi po tayo dapat matakot mga kapatid. If you are obedient to God, you will survive because you are highly favored. Ipagkakaloob ng Diyos ang lahat ng ating mga pangailangan. Bilang pangwakas, binanggit po sa Psalms chapter 34 verse 10, ang mga leon ay kinukulang din sa pagkain. Alam niyo po ang mga leon, yan po ay mga malalakas at masisigla at maliliksing hayop. Pero kahit daw po ang mga leon, sila ay kinukulang din sa mga pagkain po nila. Pero ang sino man na ang Diyos ay buong pusong susundin, sa anumang bagay ay hindi sila kukulangin. Kaya sinasabi ko po sa lahat ng nanonood sa live stream na ito, you will lack nothing. Hindi ka pagkukulangin ng Panginoon. Kapag ikaw ay sumusunod sa Diyos, ginagawa mo ang kanyang kalooban, hindi kanya pagkukulangin. So ito po ang tatlong klase ng pabor na naranasan ni Elijah buhat sa Panginoon. At yan din pong favor na yan na naranasan ni Elijah during his time, yan din po ang favor na available sa ating lahat na sumusunod sa Panginoon. Yung pong Diyos ni Elijah na nag-ingat sa kanya at nag-supply ng kanyang mga pangailangan, yun din po ang ating Diyos dito po sa JA1. Kaya, mga kapatid, you will experience God's favor in times of crisis. God will always listen to your prayer. God will always bring you to the place that you are safe. And God will provide everything you need. Basta wag po tayong matakot, wag po tayong mangamba at mag-alala, you will always experience God's favor and you will survive sa pandemic na ito. Tayo po ay manalangin, magpasalamat sa Diyos, at patuloy nating hilingin ang kanyang pabor na ito ay ating maranasan. Kung paano na ang Diyos ay pinrovide ang pangailangan ni Elijah during famine, during lockdown period, tayo din mga kapatid, mararanasan din natin yung blessing, yung protection, and yung provision na naranasan ni Elijah. Tayo po ay manalangin, dumulog sa Diyos at magtiwala sa Kanya. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami sapagkat Ikaw ang Diyos na totoo na nagkakaloob ng lahat ng aming mga pangailangan. Tunay po o Diyos na lahat ng mga nagtitiwala sa iyo ay hindi mo pinababayaan at hindi mo iniiwanan. Panginoong Hesus, hinihiling ko po sa oras na ito na patuloy mo pong ipagkaloob ang panalangin ng iyong mga anak. Idinideklara ko po yung favor na naranasan ni Elijah nung kanyang panahon, yun din po ang pabor na maranasan namin sa panahong ito. Lord, i-bless niyo po ang lahat ng mga nanunood sa live stream na ito. Pagpalain niyo po at ipagkaloob lahat ng kanilang pangailangan. Proteksyonan niyo po sila at ilayo sa anumang uri ng mga sakit at karamdaman. Salamat po sa iyong salita na nagbibigay sa amin ng kalakasan, gabay at direksyon sa aming buhay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. God bless.